Hello sa ating mga SSS pensioners dyan. Sino ang pensioner dito na nakasangla ang ATM? Naku po! Itaas ang kamay at paa sa mga SSS pensioners dyan na wala sa kanila ang kanilang ATM. Nasa ibang tao, nasa lending company. Guys, hanggat maaari iwasan nyo pong isangla yung ATM nyo. I'm sorry kung ito yung i-advise ko guys kahit sa hirap ng buhay ngayon. Pero later on, marirealize nyo rin guys na dapat talagang hindi nyo sinasangla yung ATM nyo. Meron tayong babasahing comment ngayon. Itago ko na lang yung pangalan niya for his privacy. Sabi niya, paano ba ma'am mag-SS pension loan? Kasi yung misis ko, ang pensioner, through online kasi. Yung hirap siya maglakad, kaya kung pwede, ako na lang mag-asikaso kasi lagi namin sinasangla yung ATM niya. Laki kasi ng tubo. 25%. Mga SSS pensioners dyan guys. Alam nyo ba kapag sinasangla nyo yung ATM nyo, malulubog kayo sa utang guys. Malulubog kayo sa loan. Napakataas po ng interest sa mga lending company. Kung gusto nyo pong mag-loan po kayo sa SSS. SSS pension loan ang tawag dun guys, na mayroon lamang siyang 10%. 10% interest sa isang taon per annum. Diba? Kapag ikaw ay mag-loan ka guys sa mga lending company na kasangla yung ATM mo, ang tataas talaga ng interest dyan guys. Yung iba, 4% monthly, 6% monthly, 10% monthly. Kay SSS, ang 10% mo just for 1 year na yan guys, habang sa mga ibang lending company, ang 10% mo ay sa isang buwan lang. Malulubog ka guys sa utang. Yung pambayad mo dyan monthly, mapupunta lang sa interest. Kung nakasubaybay ka na guys dito sa video ko last year, may ginawa kong video, di ba? Video ni Makasait, yung dating SSS CEO, na ini-encourage na kayong mga pensioner guys na mag-file ng SSS pension loan at huwag magsangla ng ATM. Kasi malulubog po kayo dyan sa loan nyo. Kaya doon sa mga currently nakasangla ang ATM, katulad na lang nitong nag-comment, gawa kayo ng paraan guys na matubos nyo yan. Yes, tubusin nyo yung ATM nyo. Guys, ang sarap kaya sa feeling kapag every monthly pension, ikaw ang magwe-withdraw, hindi ibang tao. At matatanggap mo yung pension mo na buo, walang bawas. Hindi yung every monthly pension, pupunta ka dun sa pinagsanglaan mo ng ATM, sila ang magbibigay sa'yo at ang laki na ng bawas, hindi mo na i-enjoy ang iyong monthly pension kay SSS niyan. Madali lang po mag-file ng SSS pension loan. Pwede mo gawing online yan o kaya walk-in. Kapag online mong gawin yan guys sa yung SSS online account, in just 3 working days, matatanggap mo na yan. Kapag walk-in ka naman, 5 to 7 days, marireceive mo ang iyong pension loan. Guys, i-share ko lang to ha. Dati nagpapasangla ATM kami guys sa mga employees. Tapos, kami ang goal namin, hindi yung sa interest na nakikita namin. Hindi yun guys. Pag nakikita namin yung nagsasangla sa amin ng ATM na nalulubog siya, maya-maya dinadagdagan yung utang niya, stop na kami guys. Hindi na namin pinapautang. Dati yon ha, nung nagpapautang pa kami. Kasi ayaw namin na nakikita namin yung taong lumulubog sa utang. Kaya lagi ko talagang sinasabi sa inyo guys, as much as possible, iwasan nyo talaga ang mag-loan. Mag-loan kayo, sige, for emergency. Pero, wag kayo guys sa mga lending company, ang tataas ng increase, kawawa kayo. Sa mga gustong mag-SSS pension loan, ang requirements lang naman dun guys, dapat 85 years old and below ka. More than 85 years old, hindi ka na po makakapag-pension loan kay SSS. And dapat wala kang outstanding loan balance, walang overpayment payable sa'yo sa SSS. No? For example, nag-o-over sila ng payment sa'yo, dapat walang ganun. No existing loan under Calamity Loan Program. Okay? And then dapat monthly or regular na tumatanggap ng monthly pension kay SSS. So you have to make sure guys, ito ipaalala ko na naman sa inyo yung AKOP, no?
kapag AKOP compliance nyo for that month, mag-comply kayo. Oo. Para hindi mahinto. Meron dito mga nagko-comment na ha, ilang buwan nang hindi naka-receive ng pension kasi hindi nakapag-comply ng AKOP. Kapag ganun yung sitwasyon nyo ngayon guys, na ilang buwan na kayong hindi nakaka-receive ng pension dahil hindi kayo nag-comply ng AKOP, hindi kayo makakapag-pension loan. Kasi isa sa requirements ni SSS dito, dapat monthly o regular ka nang nakakatanggap ng iyong monthly pension. So itong nag-comment dito guys regarding sa nakasangla ang kanyang ATM, no? So nireplyan ko naman sila dito na dapat as much as possible tubusin na nila yung ATM at kung paano silang mag-apply ng SSS pension loan. Alright, so sa mga SSS pensioners dyan, sana ay may natutunan kayo sa video na ito at huwag niyong baliwalain para dun sa mga nakasangla ngayon. Gawa kayo ng paraan na matubos nyo yan at huwag nyo nang isangla pa ang inyong ATM. Sana dumating yung buwan, dumating yung araw na every time na may release sa inyo ang SSS sa inyong monthly pension, kayo na po mismo ang magwi-withdraw sa ATM, hindi na yung pinagsanglaan nyo. Okay? So yun lang po ang aking video for today. Maraming salamat po sa inyong panunood and God bless you all.